Dahil nasa ating linya lamang po si Comelec Chairman George Erwin Garcia sa isang mahalagang usapin, mga kapuso. Buena Manong Balita. Sa oras na 11 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, Comelec Chairman George Garcia. Chairman, good morning po sa inyo at maraming salamat muli sa pagtanggap sa aming tawag na ito napakaaga ng Biyernes. Chairman. Magandang umaga, Sir Orly. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming natutuwa doon sa binanggit niya mag-isama na rin, magsumite ng isa sa mga requirement dapat isumite pag-file ng COC ng mga kandidato simula ngayong Barangay Sangguniang Kabataan election at sa darating pang mga halalan sa ating bansa, ang birth certificate. Pwede ba pakikwento, Chairman, dun sa mga nagdadalawang isip dahil baka ang isabit naman nila birth certificate nga pero peke galing dito sa recto area kung samang galing na pineke yung birth certificate, Chairman? Sir Orly, una muna, gusto natin patunayan sa ating mga kababayan na tuloy ang halalan para sa Barangay SK election sa November 2. Bagamat may mga alingas-ngas, may mga bulong-bulungan dyan na maaari daw pong mariset at ipostpone ang Barangay SK election. Sa kasalukuyan, yan pa rin ang batas natin kung kaya patuloy po yung ating paghahanda. Tama po kayo, Sir Orly. Alam niyo po nung mga nakakaraan kasi, laging naki-question, laging natatanong si Comelec, wala ba kayong gagawin para mapigilan man lang ang pagtakbo ng mga kandidatong hindi naman pala Filipinos o yung mga kandidatong tumatakbo yung pala naman underage, hindi yung kulang sa requirement pala ng edad. Ang sinasabi po natin, mukhang kakailanganin kasi ng batas sapagkat hindi naman po kami nire-require na magpalakip o magpa-attach ng kahit na anong dokumento sa kanilang mga certificates of candidacy. Ito po yung masidhi natin pinag-aralan at sinabi natin, wala namang nagbabawal na ang Comelec ay magpalakip o magpa-attach ng isang birth certificate sa certificates of candidacy ng mga tatakbo. Lalo pa na lagi tayo may issue na may nakakatakbong foreigner. At pagkatapos sinasabi sa amin na dapat daw automatically hindi tinatanggap ang kanilang certificates of candidacy o kaya naman dapat motu proprio namin dinidisqualify yung mga kandidatong yan. At least po, sa birth certificate, Sir Orly, yan po pwede namin kagad makita. Ano ba talaga ang tunay na edad ng kandidatong yan? Alam niyo po, sa Sangguniang Kabataan, kinakailangan yung tatakbong Sangguniang Kabataan ay hanggang 24 anyos lamang. Although ang SK ay hanggang 30 years old, pero dapat yung tatakbo hanggang 24. Alam niyo po, nung nakaraang halalan pa, yung mga dati pang halalan, halos 4,000 ang dinisqualify ng Comelec dahil sa pagiging overage. So yan po, at least kahit paano malulutasan namin yung problemang yan. Number 2, yung citizenship. Alam namin, sino ang mga nanay at tatay, ano ang citizenship ng nanay at tatay na yan. Ngayon, yung tungkol sa inyo po binabanggit, baka naman peke. May mga pamamaraan naman po si Comelec para malaman namin kung peke yung mga ilalakip na dokumentong yan. At alam nyo rin kung sino yung maaring gumamit ng peke, lalo-talo na kung may gagawin bang pagtatanong, verification, at least mga katanungan sa kandidato para mapatunayan kung totoo o hindi yung peke. Halimbawa, ako yung magsasabi ng aking birth certificate at sa tingin ng Comelec official mukhang Vietnamese naman ito o ito'y Taiwanese naman ito o galing sa ibang sa itsura itong kandidatong ito. Pwede ba, may paraan ba na maaring gawin? Dagdag dyan sa sasabit na birth certificate, Chairman? Sa ating pong panuntunan at sa ating pong mga umiiral na batas, wala pong requirement na dapat tatanungin. Yeah. So ipipresume na yung mismong mga sinabmit na dokumento ay tunay at hindi peke. Sapagkat ito naman, yung mismong certificate of candidacy po, Sir Orly, ay pinanumpaan ng mismong tumatakbo. And therefore, kung siya ay maglalakip ng isang peke na dokumento dyan, katulad ng nire-require natin na birth certificate, maliban na siya ay haharap sa kasong perjury. Number 2, haharap siya sa kasong disqualification. Number 3, meron pa tayong falsification of public document. Medyo kabi-kabila pong kaso ang haharapin ng kandidato. Ang sa atin lamang po, at least kahit paano, mag-initiative si Comelec na gumawa ng paraan at solusyon sa mga nagiging problema before. Ngayon, kung meron pong darating na isang panukalang batas o batas na magsosolve pa ng problema para po hindi makapasok yung mga hindi naman pala Pilipino o kaya yung mga iba pang kwalifikasyon ay makikita ni Comelec, welcome po sa amin yan. Pero at least, Sir Orly, initially, ito yung initiative ni Comelec upang kahit paano mahadlangan yung pagtakbo ng mga hindi naman karapat-dapat. Kaya ako natanong yan kasi baka maaring may question na ito ay isang additional requirement na kinakailangan mo ng legislasyon. Sa tingin nyo, Chairman?
Ay, yan po Sir Oli ay amin na rin pong isinama sa ating pag-aaral at sinabi namin kaya namin idepensa legally yung requirement na yan. At alam niyo po maganda nga po itong ganito, yung pinag-uusapan na kaagad natin yung legalidad. Sapagkat Sir Oli, kung dito sa barangay SK elections pa lamang ng November 2 ay masusubukan na natin itong visa ng ganitong klaseng requirement at meron magke-question at yun nga po yung gusto natin. At least kung dalhin po ito Sir Oli sa Korte Suprema, ito po'y paghahanda na rin para sa national and local election natin ng 2028 na napaka-crucial sa atin. Alam naman natin, kapag may tumatakbong presidente, may tumatakbong vice-presidente, laging kine-question, hindi naman Filipino yan eh. Foreigner naman yan eh. Nanay, tatay niyan eh. Hindi naman pang Filipinos eh. Therefore, siya hindi rin Pilipino. Lagi po tayo may mga ganong issue, lalo pat yung mga tumatakbo. Halimbawa, contender talaga, yung ika nga, nangunguna halimbawa ay laging may mga ganyang issue. O di mas maganda ito na subukan na kaagad natin ang bisa ng batas sa batas at malaman natin kung yan nga ba ay maling requirement at hindi dapat ginagawa ni COMELEC. Oo, kung tama o hindi. Para kasi naging issue doon sa requirement yung drug test. Nalala niyo ho yun, Chairman? Na binasura Yes po, yan po yung kaso, Sir Oli, ng Dangerous Drugs Board versus yung po Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board at yung kaso po ng Pimentel versus COMELEC. At ang sabi ng Supreme Court, hindi dapat magdadagdag ng kwalifikasyon ang COMELEC. Ibig sabihin na noon, Sir Oli, yung kasi daw drug test, pagka hindi ka nakapasa doon o ikaw ay gumagamit pala ng pinagbawal na gamot, then therefore, ikaw ay dapat i-disqualify. Pero ito pong birth certificate, hindi po ito dagdag na requirement, Sir Oli. Bakit? Kasi yung mismong batas natin ay nagsasabi, ikaw kandidato, ilahad mo kailan ka pinanganak, saan ka pinanganak, o at the same time, ikaw ba ay Filipino citizen. So ibig sabihin, required na rin pala yun eh, declared na rin pala yun. Hindi ba masama sa kay COMELEC na mag-require ng dokumento na nagpapatunay na ikaw talaga ay Filipino citizen o at the same time, yan talaga ang edad mo. Panghuli na lang, speaking yung mga pinapanganak na yan, yung nangyari yung issue ng kay Alice Gonoon, naungkat yung mga late registration. Lalo na sa mga posisyon na kinakailangan, bago ka tumakbo, dapat ikaw ay natural-born Filipino citizen. Paano ngayon ito kung halimbawa may mga late registration na lalabas sa inyong pagtingin dito sa mga COC na isusumiti po sa COMELEC? At ano ang magiging silbi, ano ang dapat ikonsidera sa mga nagsumiti ng birth certificate na late na narehistro, Chairman? Yeah. Yan po ang isa sa purpose din natin, sa mga purposes natin. At least, Sir Oli, yung mismo, hindi naman pagdududaan dahil talaga namang may nagpapalate registration, parte ng ating batas yan. Pero at the same time, hindi ba, bakit kung kailan ka tatakbo, tsaka ka nagpapalate registration? Hindi ba? So, ibig sabihin na ando na kaagad yung konting duda, pero at the same time, pwede namin tingnan mabuti yung mga dokumento o yung mismong certificate of candidacy niya. Sa sobrang dami ba naman, libo ang mga nakita na diskubre, baka nga hindi lang po yun na mga late registration o baka nga yung iba fake pa na registration o di at least kahit paano nakakatulong din tayo sa paglilinis ng ating registration system. So therefore, walang dapat ikatakot itong ating panukala na paglalakip ng birth certificate sa mga certificates of candidacies. Yeah, siguro ilang mga tanong, amin na lang po siguro idudulog sa inyo, Chairman. Pahabol ko lang kasi katanungan, yung binanggit nyo kanina, yung Barangay Sangguniang Kabataan election na tuloy, hindi raw talaga kasabi sa Supreme Court, kung makatwiran, pwede. Kung hindi, hindi pwede i-postpone yan. At higit sa lahat, hindi pwedeng gamitin yung pondo ng COMELEC sa ibang kadahilanan. Kaya dapat ito i-postpone. Yun ba yung paninindigan din ng COMELEC, Chairman? Ay basta sa COMELEC po ay kami handang-handa, Sir Oli, sa ating halalan para sa November 2. At the same time, halos nasa 80% na po kami sa paghahanda. And therefore, yung pong paggamit ng pondo, wala na po halos 11 billion na lamang ang natitira kay COMELEC para sa pondo natin. And therefore, bawal po kasi yun na gamitin sa ibang item o sa iba pang pagkakagastusan, maliban na lang sa gastos sa halalan. Alright, Chairman, maraming salamat. Sa ulitin po, ingat kayo palagi, Chairman Garcia, sir. Salamat po. Salamat po, Sir Oli. Mabuhay po. Mga kapuso, COMELEC Chairman George Garcia ang inyo pong napakinggan.